ito yung sinasabi ko noon, ha. Ewan ko kung sa inyong mga nakikinig ngayon, may nakakatanda nito. Na ang mabuhay dito sa Pilipinas bilang Pilipino ay stressful. Ayan, meron na hong study, mga kaibigan, na isinagawa. Pag-aaral, survey pa. Dayuhan pa yata itong mga, itong nagsagawa na ito. Itong organization na nagsagawa ng pag-aaral at survey. Tayo po ay nangunguna sa mga bansa na ang mamamayan emotional at saka most emotional and stressed people. Kita ninyo, lahat ng sinasabi natin, totoo karamihan naman ngayon lamang nangyayari o ginagawa. Meron din tayong mga mungkahi na matagal nang pinagtiyagaan natin. Nagkakatotoo na ngayon, katulad dito, isipin ninyo, meron palang international organization na pinag-aaralan yan, Pero noong ko pa sinasabi ito, katunayan, sa mga hindi nakapakinig noon, o hindi nakakatanda na binanggit natin yan noon. Kasama ko pa yung mga pangkat natin noon Madalas kong binabanggit sa inyo yung observation. Noon, 100 taong mahigit na. Ang nakararaan, naging observation nitong naging presidente ng Amerika. Na bago siya naging Pangulo ng Amerika, naitalaga rito sa Pilipinas bilang Gobernador General. Kilala niyo kung sino yun? Si William Howard Taft. Yung Taft Avenue, di ba? Pinangalan sa kanya. Ito si William Howard Taft. Mabait to sa mga Pilipino. Kaya lang, malungkot ang kanyang observation nung siya'y mag-report sa Amerika. Yan, yung mamaya, babasahin natin ulit yan, mga kaibigan, dapat alam natin, ngayong merong pag-aaral na ganyan. Alam natin kaya kung ano ang dahilan. Hindi lang stressed ang mga Pilipino. Isa sa pag-uugali ng mga Pilipino, yung emotional. Dalawa yun, At sino ho nakapanood sa inyo nung walang kakwenta-kwentang debate sa CNN, Philippines? Sumakit ang ulo ko ron. Sayang ang airtime, Sayang lang, hindi naman debate yun. Debating kanto. Doon makikita ninyo, napakababang uri na mga kumakandidato ngayon. Well, kayo na mag-judge. Kasi iba na rin ang dito yung kaugalian ngayon o pag-uugali ng mga Pilipino ngayon. Iba na. Ang makikita ninyo ngayon yung mali ginagawang tama. Yung tama ginagawang mali. Bibihira na yung marunong manindigan na sa tama. Yung dating tama ngayon mali. Yung dating mali, ngayon puro tama. Sa Maynila may tama yung isa riyan. Dalawa. Dalawang kandidato dyan, may tama pareho
tumatakbong mayor. Bueno, mga kaibigan, yan po ilan lamang sa ating mga pag-uusapan ngayong gabi. Pag-usapan din natin kung ano yung mga nangyari sa Maynila dahil sa tandem ni Erap at saka ni Isko. Pagkatapos ngayon nagbibintangan. Dalawa sila yun Dalawa silang magkasama. Gaano karami na ibenta dyan sa Maynila, ba't di mabanggit ni Isko Moreno yan? Nagkaroon siya. At matakot na kayo, ha? Alin sa dalawa, sino sa dalawa man ang magkamaling iboto ng mga taga Maynila. Ito, pagpapauna ko na, itutuloy ang reclamation sa Manila Bay. Yan ang mga paghandaan ninyo. Yung mga mangyayari katulad sa eleksyong ito. Paano kung hindi masunod ang boto natin? Halimbawa, nabastos, nasalaula, nilapastangan. Hanggang doon na lang ba mga Pilipino? Hindi na ba natin ipaglalaban? Kasi hanggang ganyan, no? Kita ninyo ang mga nangyayari ngayon, paulit-ulit na lang. At wala na, pinanonood na lang natin pagka yung sila-sila na lang at wala na silang makalaban. Dahil political dynasty, sila-sila na magkakalaban, panonoorin na lang natin kung paano sila mag-away. Nakikisali naman yung publiko, no, ha? Para bang mas mahal sila nung kandidato kaysa ro sa kapatid. Nakakalimutan na yung kasabihang blood is thicker than water. Alain ninyo, yung PNB building, yan, isa yan sa mga naibenta. Pero ang pinagtataka natin, diyan sa Maynila, ang tinutukoy ko sa eskolta. Kasi yun itinuturing na kwan yun heritage, ha? Kung ano, mga kaibigan, wala, giniba na At ang hindi naiintindihan ng iba, meron mga issue kasi mahirap Doon mo makikita ang quality na ng mga pag-iisip ng Pilipino ngayon. Bumagsak ang kalidad ng pag-iisip. Hindi umunlad baliktad Habang ang buong mundo umuunlad, kasali lang tayo sa bumibili ng mga makabagong teknolohiya na kasama sa pag-unlad. Pero yung mga sarili natin, hindi mapaunlad. Yan ang malaking problema ng mga Pilipino. Ito yung ayaw nating makitang klase ng mga Pilipino. Kaya kung mabubuhay, kung halimbawa ngayon nabuhay si Rizal, si Bonifacio, si General Luna, Apolinario Mabini, etc., etc. Sa palagay ninyo, ito ba ang inaasahan nila na magiging klase ng Pilipino na pagkatapos nilang magtaya ng buhay? Kung sinakripisyo buhay nila Pagkatapos ito, ang sinasabi po mga kaibigan sa report na inilabas ng US Pollsters Gallup sa 2018 na pag-aaral nila, mga kaibigan, ang mga Pilipino
ay isa sa pinaka-emotional at stressed na mga tao sa buong daigdig. 60% ng mga Pilipino ang nagsabi na dumana sila ng positibo at negatibong emosyon. Isang araw, bago isagawa yung survey, bago sila tinanong, ang Pilipinas ay number 1. At kahanay natin sa number 1 ang Niger, Ecuador at Liberia. Sus Mariosep. Ito yung mga patay gutom na bansa ito, di ba? Bansa ng mga patay gutom. Ibig sabihin din doon tayo nabibilang, mga patay gutom, mga timawa, di ba? Dito magdala ka ng konting kuwan dyan, paggagawan yan di ba? Makakain. Yan, simusunod, Costa Rica. Sierra Leone, Guinea, at saka Peru na 59%. At pumapangatlo naman, itong Nicaragua, Honduras, Sri Lanka at Guatemala na 58%. Ang Pilipinas ay pangalawa rin. Pangalawa naman sa listahan ng most stressed countries. Number 1 tayo sa emotional. Pangalawa tayo sa most stressed, mga kaibigan. With 58% na nung tanungin sila, isang araw bago sila tanungin, mga kaibigan, nagsabing dumana sila ng stress. Ito'y noong 2018 ito. Ngayon, ang mga Grego, ay pinaka-stressed population for the 3rd consecutive year. Ito pala number 1. Sumusunod tayo sa mga Grego. Alam naman ninyo ang Greece ngayon, di ba? Ano yan Bumagsak ang ekonomiya niyan mga kaibigan. Kaya, siyempre, sino hindi mai-stress dyan? Ilang taong nakaraan na ito? Wala, dumapa yan. Talagang, wala yatang mautangan yan Sumusunod yung Tanzania. Africa rin ito, di ba? Kung di ako nagkakamali. 57% naman. At Sri Lanka, Iran, United States, 55%. Followed by Uganda, 53%. Ayun, etc. Meron akong nabasa dito pero parang naputol dito kasi kanina akala ko na-save ko itong article na ito. Nung buksan ko ngayon, wala na. Hindi pala na-save. Binabanggit na ang India yata. Meron pa Ang India, parang may mali dun sa nakaraang report, yung sinundan nito, mga kaibigan, na India pala ang mas nauna kaysa sa atin sa pagiging emotional. Pag-uusapan natin, ano ba yung emotional? Kasi may pag-aaral, doon ko pala nabasa, yung mga Pilipino, ibang article naman, mga kaibigan, ito'y pag-aaral din, study rin. Isinagawa rin ng study na ang mga Pilipino
yung pagtrato sa mga issue. Ha? Kumbaga, hindi lang sinabing mga tangay. Bobo. Hindi lang diniretsyang ganon. Ang sinabi, mga kaibigan, parang emotional. O, pangalawa na ito, di ba? Emotional ang pagtrato, pag-unawa sa issue. Eh kung matatandaan ninyo di ba yan yung sinasabi natin na dapat pagdating sa issue, isa lang ang pananaw natin Kung disagree ka sa issue, pero kailangan yung sabi nga, we can agree to disagree. Pwede tayong magkasundo sa hindi natin pinagkakasunduan. Di ba? Ibig sabihin nun, issue lang yun, yung pinag-uusapan. Pero pagdating sa mga issue, ang Pilipino bobo. Sabi nga ni Atty. Gadong, bobo! Ngayon, mga kaibigan, bakit? Kasi emotional Ang sinasabi dun sa pag-aaral, hindi bobo emotional. Kasi pag emotional, ibig sabihin wala ka sa hulog. Pag ang umiral sa'yo, pagdating sa pag-unawa sa issue, yung emosyon mo, halimbawa, merong kawawa, yung maawain ka. Di ba? Hindi pwede yun Halimbawa, sa gumawa ng krimen, bakit ba tayo may korte? Para dumaan sila sa proseso. Meron tayong judicial process para sa mga nakagagawa ng krimen. Ngayon, etong isang akusado, halimbawa, nakapatay o nakagawa ng krimen. Pagkatapos, nung nililitis na demanda na, kinulong na, nakakulong, tapos nililitis, kinakaawaan mo, parang si Erap. Di ba? Nung pabagsakin niyang hayop na yan may mga naawa, yung pala binayaran yun, yung mga nagrally rin sa EDSA 3. Mga kaibigan, katunayan, isa sa binayaran grupo, yung dating daan, leader, si Eli Cuyucot Soriano. Mga kaibigan, kinuwento ko sa inyo na nakaraan. 50 million ang binigay ni Erap dyan. Wala naman palang konti pala, hindi na lang tao ron. Pinakunan yung litrato, yung rally, lahat nung nakukunan doon, o lahat nung pumasok sa screen ng litrato, kine-claim niya, kanyang tao. Tapos ikinolekta niya ng pera kay Erap. Di ba? Ngayon, eto Di ba si Erap kinasuhan? May mga naawa rin di ba? Patunayan, binigyan ng pardon Awa yun yung pardon. Habag. Hindi tayo pwedeng maging emosyonal pagdating sa issue. Yun na mahirap. Pagka yung issue, hinaluan ng emosyon, ay nasisira ang katarungan. Nakita ninyo? Yan ang base sa pag-aaral yung sinasabi. Pinaliliwanag ko lang kung paano dapat unawain ang issue. Ibinibigay nating halimbawa yan, di ba? Katulad, maraming ganyan Lalo na pag kilalang tao, di ba? Katulad si Grace po, na noong 2016, tumakbong presidente, bago siya tumakbo, naging issue sa kanya yung foundling. Saan pumunta ang issue? Sa awa. Pulot na nga yan Hindi yun ang issue Ang issue, meron bang nalalabag sa batas yung foundling? Yung bang foundling, pwede siya, qualified siya under the law na tumakbong presidente. Hindi yung aawa tayo. Hindi doon ang issue kasi
Pag doon tayo pumunta, sisirain natin yung katarungan eh. Hindi ho ba, mga kaibigan? O, ganun po yun. Yun ang kahulugan ng, hindi masamang maging emosyonal, yung magkaroon ka ng compassion, magkaiba yun. Ha? Pero emosyon din yun, yung compassion. Hindi masama yun, mga kaibigan. Kaya lang, nakikita ninyo ngayon, sa paghatol, bigyan ko kayo ng example. Ito nga, itong debate na nangyari sa CNN. Ba, ipagpaumanhino nung mga hindi sasang-ayon sa akin. Pero ako, entitled sa aking opinion. Sabi ko nga, dito sa ating bansa, dahil may umiiral na konstitusyon, pasakop tayong lahat sa konstitusyon. Hindi natin pwedeng labagin yan. Yun ang rule of law, mga kaibigan. Di ba? Ngayon, in the same manner, ang media, hindi mo pwedeng maging media ng administrasyon. Hindi ka media, mouthpiece ka, pag puro administration lang. Ha? E paano, pag nawala tong administration to, di yung susunod na administration, galit sa'yo. Bakit? Bias ka eh. Itinatag ba media para maging bias? Hindi. Ha? Mga kaibigan. Eh kung halimbawa, ang isang programa sa radyo, eh puro ka lang oposisyon, mga kaibigan, o kaya lalo na administrasyon, mas masama yun. Ha? Kasi yun na merong kakayahang magbayad. Yung nakaupo, yung nakapwesto. Yung hindi nakapwesto, hindi bali. Eh pero nakapwesto. Ibig ko lang sabihin, ang media, hindi yung ginawa yan para sa interest lang ng kung sino nakaupo. Kailangan natin, kaya nilikha na ganyan ang konstitusyon natin na may kalayaan ng tao sa pamamahayag, demokrasya, sa ilalim ng demokrasya, kasi lahat pwede magpahayag. Kaya lang, sa tinagal-tagal, dahil nga totoo rin yung sinasabi ni Gadon, ha? Nung una kasi, nadala tayo ng panggagago. Pinaniwala tayong lahat, si Marcos, pinakamasamang tao sa balat ng lupa. Katunayan, inamin naman ni dating Vice President at noon ay Ambassador to the United States sa Washington, si Emmanuel Pilaes, na nagbayad ang gobyerno ni Cory ng katakot-takot, milyon-milyon dolyar para pasamain si Marcos. Mga kaibigan, sa international media. So, tayo naman, ako dinanas ko yung mga panahon sa ilalim ni Marcos. Okay naman ako. Wala namang problema nun. Mas hinahanap-hanap ko nga kasi si Marcos responsable. Ha? Isang responsableng leader. O, yung mga nagsasabing sila, inabuso sila, mga kaibigan, kalaban sila ng pamahalaan nun eh. Sinasabi nila, inabuso ka. Siyempre, kahit sinong kalaban, yun ang sasabihin niya, inabuso ka nung panahon na bawal ka. Bawal ka eh. Oh. Kailan lang naman, di ba, pag upo lang ni Cory, ginawan legal na yung komunismo dito sa Pilipinas. Isang paniwalang pampolitika, itinuturing. Ang problema, ginawa nila. Hindi naman sila nagbaba ng armas eh. Nagpatuloy sila sa armadong pakikibaka. Yun ang masama, dino-double cross nila ang ating bansa at ang ating pamahalaan, ang batas. Hindi sila nagpapasakop sa batas. Kita mo, tumatakbo sila, nakakatakbo na nga sila eh. Komunista sila, pero party list sila. Di ba, mga kaibigan? Kaya hindi nila makondena yung party list eh. Paano? Kasali sila ron eh. Yun yung sinasabi natin.
Yung iba, karamihan ngayon, nagsisisigaw lang ng magnanakaw. Alam ba, nakaraan. Kasi hindi sila kasali. Pagkasali sila, hindi na sila sumisigaw. Ganon din ito. Pansinin ninyo. Ito, isang pinakamaliwanag na ehemplo. Kita ninyo kung paano walang yaang harap-harapan yung party list. May pakinabang ba tayo dyan? Hindi ba nagkababoy-baboy na yan? Una, sa batas. Sa batas ito sa batas. Ang sabi, ang party list dapat kumatawan sa marginalized sector. Ano ba yung marginalized? Yung nga ang karaniwan tao, hindi nga naintindihan yung marginalized. Di ba? Oh. Ibig sabihin lang nun, yung mga, ano ba ito? Yung parang hindi pinapansin, ganun, na sektor, marginalized. Mga kaibigan. Oh. Ngayon, yung pa rin ba ang party list? Yung pa rin ba? Noon nga na wala pang desisyon ng Korte Suprema, yung party list, hindi na sinusunod sa batas yan eh. Walang hiyayang COMELEC, di ba? Nagpabayad sila ng 5 milyon, naniningil sila. Lagay, suhol, 5 milyon. Kung gusto mo ma-accredit, dati. Yang, umimbento niya si Brillantes. Pagkatapos, sa dami ng nagreklamo, dahil nakita, corrupt na yung party list, nalalagyan sila, may mga qualified, pero yung mga disqualified, yun ang pinapayagan. Ano ginawa? Tumakbo sa Korte Suprema. Hanggang ang Korte Suprema, naglabas ng desisyon. Ano naging desisyon ng Korte Suprema? Kahit sino na, pwede. Basta may organisasyon pwede na. Nawala na yung marginalized. Sa madalit sabi, yung pong batas na amyenda ng Korte Suprema, hindi nag-rule based sa batas o base sa batas. Gumawa ng sarili nilang batas, inamyendahan yung nakalagay sa batas kung ano yung qualification ng party list. Di ba katarantaduhan ito nangyayari? Ngayon, nasan ba ako? Doon sa emosyon. Diyan nasisira. Emotional ang mga Pilipino. Kaya may study, ganun nga daw kino-confront o hinaharap ng Pilipino ang issue. Kaya nauuwi, nakita nyo sa social media, sa pagmumurahan. Doon, nagmumurahan na. Walang hiya na lumalabas. Bakit? Personalan na Pagka naging emotional, mauwi ka sa personal, pamimersonal. Kasi wala ka na, hindi ka kwan Hindi ka makasali sa sa issue Hindi mo alam depensa ang gusto mo. Hindi mo naintindihan kung ano yung gusto mo. Halimbawa, subukan mo lang ang isang tao makipag-away. Yung physical. Nakipag-away. Subukan mo yung isang tao galit na galit. Tapos pabayaan mo siya makipagsuntukan. Talo yun. Yung patas na labanan, yung suntukan, matatalo yun. Sigurado yun. Mga kaibigan. Bakit? Kasi hindi mo pwedeng pagsabayin yung tapang at saka yung galit. Hindi pwedeng pagsabayin yun. Mga kaibigan. Dapat malamig ka. Kita ninyo yung mga boxer, di ba? Walang halong galit yun Walang emosyon yun na umiiral. Kung yun may emosyon, di talon lagi yun. Di ba? Ang pinairal nun, emosyon. Nakawa ko sa kalabang ko magpapabugbog ka. Di gago ka. Di ba? Hindi naman yun ang labanan. Yun yung emosyon.
Ganon din sa mga pagtatalo. Yan lang, nakikita ko ngayon sa television. Intarantadong si Coco Martin. Timo, sinasamantala yung tao. Dahil sa emosyon. Nasasamantala ang tao. Napagsasamantalahan ng tao dahil sa emosyon. Lalo na kung ang mga magsasalita eh. Timo si Isko, nagawa niyang manipulahin ang mga butante sa Maynila noong 2013 na bumoto sa kanila ni Erap. Bakit? Dahil sa emosyon. Di ba nagpanggap yan na ipapapatay daw siya ni Mayor Lim? Saan niya nakuha yun? Kasi pinahuli sila sa bingo eh. Talaga namang ginawa nila yun eh. Talagang sinadya nila na magpahuli. Dahil tinutudyo nila ang nakaupong mayor. Eh pinagbawal ni Mayor Lim ang sugal eh. Di ba lahat ng sugal sa panahon ni Lim wala? Ha? Kahit weteng wala dyan sa Maynila. Meron pagiri-girilya sila. Eh ngayon lantaran eh. Di ba? Pati Quezon Avenue, Quezon Boulevard, mga kaibigan, sa Quiapo mismo, di ba? Pinasabugan pa nga yun, tuloy pa rin eh. Ngayon, yun, dahil sa emosyon. Mamamanipula ka. Kaya yung emosyon, hindi mo pwedeng, ano yan eh, isangkot siya sa issue, tinanin niyo si Bato, doon sa CNN. Eh, sandali lang eh, sumakit agad ang ulo ko eh. Pati bato ko sumakit eh. Mga kaibigan eh. Kasi ang babaw ng mga pinag-uusapan na. Tingnan ninyo, the following day, after nung debate, ba, may mga, pagpaumanhin ninyo si Bato raw na nga, ito nga si Ping Lacson nakikiunggoy. Bagay, sana totoong ugali niyo yan para alam na namin tanga pala kayo pare-pareho. Yan yung sinasabi ng mga study o pag-aaral. Na ang Pilipino, hinaharapang issue na ang pinaiiral emosyon. Mga kaibigan. Ngayon, si Bato nakipagdebate ron. Ang pinag-uusapan niya ata doon tungkol sa drugs. Nauwi sa death penalty. Ang gulo kasi ng mga moderator. Walang kakwenta-kwenta. Cheap. Mumurahin yung sila, si Untiveros, tsaka si Kwan. Si Pinky Web. Hangang-hanga pa naman ako kay Pinky pagdating sa mga one-on-one interview doon. Yung pangit ng dating. Ang baduy. Mga kaibigan. Wala na yung high level na debate. Hindi naman debate yun. Away yun eh. Kantsawan yun eh. Mga kaibigan eh. Pagalingan ng hindi naman magagaling. Kasi kung magaling ka, ang pinagtatalunan nyo, yung mataas na antas ng bag na issue. Hindi yung pipicture. Paikot-ikot lang kayo. Kailan pa ba yan? Death penalty pinag-uusapan eh. Kailan pa yan droga? Wala naman kayo sinasabing totoo pare-pareho. Ako lang nagsabi ng totoo kung ano solusyon sa droga eh. Kumalat pa yan eh. Akala nung iba sila nakaisip eh. Ayon lang sabihin, narinig nila rito eh. Hindi ba sabi ko sa inyo, ang solusyon lang sa droga, kung talagang walang may nag-i-interest na kumita dyan sa droga, kahit sino, palagyan nyo ng lason. Di ba yan eh, fair na fair yan? Maging sino man ang tamaan. Wala kang human rights violation. Kasi yung malalason dyan, kusa siyang nagdroga eh. Siya matigas ang ulo eh. Di ba? Bakit? May iba bang taong nagtulak sa kanya, umitit kanyan? Wala eh. Mga kaibigan, di ba? Yun ang pinakasolusyon eh. Paano? Ginawa ba nila yon? Hindi. Ito, wag na tayong maglokohan. Kasi sumagot si Bato.
Pinupuri ngayon si Bato. Pagpauman ninyo, nabababawan ako sa inyo. Ang sabi ni Bato, niya eh. Puro na lang si Presidente sinisisi nyo. Nagsip-sip. Diba? Kami, sinama sarili. Mantalang yung problema na yan eh. Nung ano pa yan eh. Nakaraang administrasyon. Mali na. Bumida sa mali. Ang galing daw ni Bato. Pinuri. Pupurihin mo ba yun? Di ba katangahan yung sinabi niyan? Ang tanong, ba't ka nandyan? Hindi ba? Hindi, huwag na tayo maglokohan. Lahat pala ng mali, sisisi natin lahat sa nakaraan. Ba't pa kayo nandyan? Siyempre, kailangan mabago. Kaya nga kayo nandyan eh. Di ba nga, pagbabago nga, change is coming. Kaya kayo nilagay. Para mabago yun. Iwasto yung kamalian. Kung ang sasabihin natin lagi, nakaraan, 3 taon na tayo rito eh. Puro nakaraan. Hindi tayo matatapos niyan. Hanggang sa Rizal, pag-uusapan natin yan. Kung ano yung nakaraan. Yan ang sinasabi natin. Dapat, ang sagot sana, ginagawa natin ang magagawa natin. Kahit ba yan napabayaan sa nakaraan. At kaya naman kami nandito, kaya kami binoto ng tao, kaya kami nabigyan ng pwesto rito, hindi naman kami binoto, lang kami, umangkas kami sa popularidad ni Presidente Duterte para kami makinabang, bobolahin namin siya para nakadikit kami. Mga kaibigan, tungkulin ninyo. May tungkulin kayo eh. Kung ano yung mali ng iba, di gawin yung tama. Di ba yung sinasabi natin nung una pa? Kaya tayo naghahanap lagi ng ipapalit sa mali, para gumawa ng tama. Para saan pa yun? Ba't pa tayo mag-i-eleksyon? Mali sagot ninyo eh. Nakakahiya naman masyado yung mga, meron si Bato para magsip-sip kayo dyan. Sino ba yan? Binoto ba natin yan? Noong nakaraan? Basta nalang sumulpot yan eh. Hindi man natin kilala mga yan eh. Yung sinasabi natin. Nagamit tayo pare-pareho. Ang binoto natin, si Presidente Duterte. Kaya sabi ko, bantayan natin itong papaligid. Ito magsasamantala eh. Ito yung kalawang, ito yung sisira. Bakit? Kasi, mga yan, mga walang hiya yan. Nangyari na yan sa lahat ng administrasyong nagdaan. Dapat, leksyon na yon. Mga kaibigan, ba't natin papayagan magsipag-abuso yung iba? Hindi naman sila binoto natin. Responsibilidad nung ibinoto natin na maglagay ng tao. Yung taong inilagay niya, pag hindi mo binantayan, abusuhin tayo niyan. Tayo mapagsasamantalaan. Nagamit nila yung boto natin para kay Presidente. Hindi ako niniwala sa mga pinagsasasabi ni Batong yun. Okay na, nandun na tayo. Bakit? Kailan pa nandito droga? Hindi niyo ba alam na nung matagal ng panahon, may droga na rito? Dala ng incheck? Mga kaibigan, di ba? Matagal na yan eh. Ito mga bata ngayon, di na ninyo inabot yung mga China? Yung may bakal sa paa? Ano iniitit nun? Iba, yung meron daw dyan sa Caloocan. O nakapipa, di ba? May mga montihan ng mga inchik nung araw. Pagkatapos may hititan sila ng ganun. Hindi ko alam kung anong klaseng
gamot yun. Heroin yata yun. Heroin ba yun? Morphine, mga ganon. Mga kaibigan. Oh. Dito, sa Pilipinas. Oh. Ibig mo sabihin, babalik tayo ron. Hindi. Kaya tayo naglalagay ng bumoboto ng iba, para yung mali. Ha? Katulad niya, sabi ko, yung mga ginawa ni Marcos na tama, marami yun eh. Kopyahin natin. Oh. Di ba magaang naman ang buhay natin? Ito bilib na sana ako kay Enrile na wala na naman ang bilib ko eh. Dahil doon sa advertisement niya eh. Ha? Sagot na naman daw niya tayo, siya raw nagpababa ng kuryente. Ano? Nung sinabi mo yan, lalo tumaas ang bayad sa kuryente eh. Wala naman siya nagawa ron eh. Niloloko mo kami. Pag niyo na nga iboto yan. Nanloloko pala yan eh. Oh. May kaso ka na nga, nanloloko ka pa. Kinakakampanya pa naman sana kita. Di ba? Wag na lang ho. Gusto raw niya, happy tayong lahat. Katulad yung sa debate nila. Ang inabot ko, yung death penalty na kadugtong ng drugs Tsaka ako na pinatay. Kasi alam ko na sasabihin nila, alam ko naman din kung saan akong panig maninindigan sa issue ng death penalty. Ako, hindi against sa death penalty. Kaya lang, mga kaibigan, baliwala rin yan aksayang konsumo lang yan Mga kaibigan Unang-una, dati tayong meron yan. Tinanggal, tas binalik. Pagkatapos, tinanggal na naman. Ano yan? Pabalik-balik. May nangyari ba? Kasi daw, yan daw death penalty, nung pag-aralang may mga nasintensyahan sa bitay, karamihan daw doon, mali ang hatol. Sabi ng Korte Suprema. Kaya tinanggal yung Hindi pa yun. Hindi ko alam kung tayo signatory sa mga bansa na nagkakasundong wag magpataw ng parusang bitay. Di ba? Parang in the same, yung sa issue ng ng human rights, kasama tayo doon Kaya kung merong bumabanat sa atin, pagdating sa human rights, wala tayong magagawa. Unless kamukha nung gustong yung ginawa ni Presidente Duterte, umalis tayo sa International Criminal Court. Di ba? O ganun din. Signatory tayo, maraming kasunduan na hindi naman alam ng publiko kung bakit walang death penalty, hindi ho naman yun ang importante. Lalo dito sa atin, sa sistema. Kita ninyo, di ba natatandaan niyo ba nabitay si Echegaray? Mali. Ang dami nagsasabi, mali. Naging hatol kay Echegaray. Ano umiral doon? Emosyon. Pagkatapos. Di ba? Kasi ang lupit ng parusa. Kamatayan, nakita di ba? Pinakita yun At saka yung sistema na ginagawa sa lethal injection, pwedeng manood yung kung sino-sino, di ba? Pamilya, tsaka yung may media, ganyan. Pwede. Mga kaibigan, kaya yung mo, matatangay ka ng emosyon mo. Pero justice yung justice system yun Kaya lang, ang problema nga, yung batas. Nasunod ba talaga yung proseso? Naging patas ba yung proseso na yun? Wala tayong magagawa mga kaibigan. Kaya kailangan, patunayan muna natin, ito ang wala tayong death penalty Ang pinaka-capital punishment ay
habang buhay na pagkabilanggo. Eh, ba't nasa labas si Erap? Emosyon. Di ba? Oh. Nung makukulong na, lahat ng saklolo tinawag. Lahat pinakiusapan para mapalaya siya. Kasi nahatulan siya. Convicted siya. Habang buhay. Mga kaibigan. Eh, doon pa nga lang sa Tanay nakakulong yan, di ba? Di man nakatikim ng bilangguan talaga yan. Maliban sa krame. O, nilipat kagad sa ospital, di ba? Tapos sa Tanay. Wala po, mga kaibigan ng mga Pilipino, hindi alam yung issue. Dami raw kriminal, dapat daw. Wala sa dami ng bilang ng kriminal. Wala sa, dahil wala tayong death penalty, kaya maraming kriminal. Kaya maraming kriminal, mga kaibigan, kasi ang batas nabibili. Mga kaibigan, hindi nasusunod ang batas. Eh subukan mo, ipatupad mo yung totohanang pagkabilanggo ng habang buhay. Sa mga nasa gobyerno. Eh kasi pinatutupad lang sa mahirap eh. Sa mga walang kakayahang maglagay. Sila lang ang nahahatulan. Mga kaibigan. Pero pag malalaking tao, maraming pera, ma-impluensya. Sige nga, sabihin nyo sino. Meron, mali pa. Di ba? Mali. Yung kinasuhan dun sa Cebu, yung nasa Spain na ngayon nakakulong. Di ba? Laranyaga ba yun? Mali yun eh. Eh, kalabas-labas mo pala, may connection din kay Erap. Yung mga taong nagdiin dun sa nakakulong na yun, kay Laranyaga. Mga kaibigan, may kaugnayan di ba? Taga walang yaton si Erap, di ba? Mga kaibigan. Naatulan niya, siya presidente. Ngayon, yan ang problema natin. Ano ngayon ang nagbubunsod? Ito, kamukha nito. Ang dahilan kung bakit tayo emosyonal. Yung stress, talaga may stress ka rito. Sabi ko nga sa iyo, ba't hindi ka may stress? Dito, kung sino yung law-abiding, sino yung mga mamamayan na sumusunod sa batas, yun ang inihigpitan. Hindi ba? Example, gusto niyo? Barrel. Yung mga merong permit to carry, yun ang inihigpitan. Yung mga lisensyado barrel. Pero yung mga, katulad niya, bawal magdala ng barrel. Ito bawal magdala ng barrel. Marami nang nahuli, di ba? Yun dito sa Skyway, kamakailan lang yan, 2 months ago. Nagkaroon ng habulan dyan, Siya pa matapang. Nakakasuhan ba yun? Nagpakilala, taga Malacanang eh. Wala na nangyari yun doon, di ba? Si Dante Silverio. Di ba, na Marel? Wala na nangyari doon. Marami pa hong kaso. Pagka ganyan ang batas, kahit anong death penalty sabihin mo, baliwala yan. Nag-aaksaya lang tayo ng pera. Baka lang kaya nila pinapanukalan death penalty para pagka nakasuhan ka, galit sila sa iyo, sa buhatan pwede ka ipakulong. Tapos patulang ka ng death penalty, papatayin ka na para hindi ka na makapagsalita. Hindi ka na makapagturo. Di ba? Hindi ka na makapagsabi ng katotohanan. Paano? Hindi naman nila ina-apply sa malaking tao yan. Puro sa maliliit lang, mga kaibigan.
At saka mabababang kasalanan. Yun ang ginigipit, yung mababang kasalanan. Pero ang malalaking kasalanan, ang kasalanan sa taong bayan, bay, nakakalabas yan. No bail nga, nakakapagpiyas. Kakandidato pa yan. Oh, mga kaibigan, nakita ninyo. Ito observation dati ito. Ang obserbasyon dati ni President Howard Taft, kasi naging ano siya rito sa Pilipinas Governor General. Mga kaibigan. Napag-aralan niya, mabait nga ito sa maraming Pilipino gusto ito nung umuwi siya sa Amerika, nag-report siya. Ang sabi niya, the Filipinos were unsuited to govern themselves. Ang mga Pilipino niya ay hindi naaangkop na mamahala sa kanilang sarili. The great mass is ignorant and superstitious. Yun, Kanina, binabanggit natin sa inyo, isa sa nangungunang bansa pala ito actually. Na pinag-aralan nila yung India. Isa pa pala yan sa emotional ang pakikiharap sa issue, pag-confront sa issue. Mga kaibigan, ibig sabihin nun, yung emosyon ang nangingibabaw. Hindi yung walang objective sa kanya. Hindi objective ang kanyang pananaw sa issue. Parang mga Pilipino. Ginandaan lang yun. Katotohan ang katumbas nun, mga bobo mababaw ang pag-uusapan. Para ka nakipag-uusap kay bato. Makikipagtalo ka dyan? Ako hindi ako makipagtalo dyan Kasi talo ka Kung mahirap makipagdebate, makipag-argumento sa isang matalinong tao dahil hindi tayo matalino, mas mahirap makipagdebate sa bobo. Di ba? Mananalo ka ba sa bobo? Siyempre, pipilit nun yung gusto niya. Wala siyang naintindihin yung paliwanag mo Bobo yan May Supreme Court decision. Hindi raw totoo yun. Gago. Pwede bang gamitin mo yung Korte Suprema, sasabihin mong, ito sinabi ng Korte Suprema, tas hindi totoo. Gago ba? Unang-una, katulad na sinasabi ko nung una, di ba? Si Eli Soriano, fugitive, base sa desisyon ng Supreme Court. Hindi raw totoo, mga gago. Ibig mo sabihin, papayag yung istasyon, magsasalta ka ng gano'n sa radyo. Gago, mga... Ito mga tirador ni Soriano, yung mga troll lang naman ito Talagang inutusan yan. Fugitive yan, wanted yan, convicted yan, criminal yan. Ano nang hindi totoo sa sinabi ko? Di ba? Tatawagin nyo, best. Mga gago pala kayo, dapat ang tawag dyan, Bex. Hindi, beso Ano ba yun? Brother Eli Soriano, B-E-S. Gago nga kayo. Bakit nga dapat, Brother Eli Kuyukot Soriano, Bex. Ano ba kaso niya? Di ba? Nanguyukot siya. Kinuyuk. Nang rape sa kuyukot. Ngayon, yung kwan, yung bagay nga sa kanya, yung Bex. Bakit? Becky naman siya di mas bagay yun. Di ba? Ito, tutuloy ko lang ugali ng mga Pilipino ito sinasabi niya na hanggang ngayon,
ganito. Kailan to? 100 taon. Mahigit ang nakakaraan. Sabi niya the Filipinos were unsuited to govern themselves. The great mass is ignorant and superstitious. While the few, sabi, karamihan ay mangmang at mapamahiin. Habang ang ilan, while the few who have any education that deserves a name were mostly intriguing politicians without stamina and nothing but personal interest to gratify. Habang ang ilang na nakapag-aral at kilalang tao ay halos nakakaintrigang politiko na walang lakas at walang pinahahalagahan kundi personal na interes upang bigyang kasiyahan lamang ang sarili. Kita ninyo? Yun ang sabi ni Howard Taft. 100 taong mahigit ang nakakaraan. Hanggang ngayon, ganito tayo . Sabi pa, it might even take them another 100 years. Siguro, bibilang pa ulit ng isa pang 100 taon ulit. Noon pa ito, pangatlong daan taon na ngayon, mahigit . To learn how to run a big government. Para daw tayo matutong magpatakbo ng gobyerno. Di ba totoo naman yan? Ang mga nag-aharing uri dito, yung mga nakapag-aral, minamanipula lang tayo. Ang masama, pati hindi nag-aral, minamanipula tayo. Lito Lapid, Erap Estrada, Isko Moreno. Sipin niya, pumapayag tayo, Jinggoy Estrada. Minamanipula tayo . Wala naman silang ibang hangad, kundi personal lang nilang interes. Mga kaibigan, pero binoboto natin. Paano tayong makakabuo paano tayo makapagpapalakad, paano tayo magkakaroon ng tunay na gobyerno? Kunya-kunyari ang gobyerno, mga nandito. Isipin mo, itong mga hayop na ito, kung sino yung mga walang hiya, walang ginawa, walang maipagmalaki. Ito pa yung ang gusto nila, lahat ng magagandang papuri sa mga bagay na hindi nila namang ginawa, yun ang gusto nilang maririnig na sasabihin mo sa kanila. Hayop, di ho ba? Sa dilang hayop. Ng mga ugali yan. Mga walang hiya. Yan ang gusto. Tanungin niyo si Erap. Magagalit ba sa akin niya kung yan pinupuri ko ng magaganda? Ano sasabihin ko? Ito, tanong ko sa inyo. Si Erap naging mayor, naging senador, naging vice president, presidente, naging mayor ulit. Ang tanong, bigyan niyo ako ng isa. Si Erap ginawang mabuti para sa bansa o sa lungsod. Sige nga. Sabihin niyo sa akin, hinahamon ko kayo. Mga kaibigan, isa lang. Sabihin ninyo na pinakinabangan ng taong bayan. Wala. Wala kayong masasabi niyan. Pupusta ako. Pero kahayupan, marami. Yan ang bibilang tayo, talaga. Mga kaibigan, maubusan ka. Sa dami ng masasabing kawalangyaan ni Erap.
Yan ang bumaboy ng politika rito. Siya pinagtularan ng iba eh. Oh, mga kaibigan, di ba? Kaya, ano eh, sabi ni Howard Tapp, napakinggan nyo. Kaya ako sinasabi noon itong dapat tayo sa issue, pare-pareho. We can agree to disagree, sabi nga. Pero, hindi tayo dapat hatiin ang issue. Kaya tayo nawawatak. Hindi ito ang gusto nating maging klase ng bansa. Hindi ito ang dahilan kung ba't nagbuwis ng buhay sila Dr. Jose Rizal. Ang gusto nila, hinahanap nila yung pagkakaisa. Kaya ang sabi nga ni General Luna, pinakamalaking problema ng mga Pilipino ay ang sarili niya. Paano noon pa? Watak-watak na eh. Di ba? Sip-sip na sa kalaban. Puro sa salita lang magagaling. Galit sa inchik. Sa pera ng inchik, hindi galit. Galit sa magnanakaw. Pag binigyan ng pera ng magnanakaw, hindi siya galit doon sa pera. Eto minsan, kami ni Kauding Bartolome, nung nandun kami sa DWBC, madalas, araw-araw, magkasama kami ni Kauding. Bago kami magprograma, magkasunod kami, minsan, sabay na kaming nagpupunta sa istasyon. May isang Chinese, namatay na yata si Crispin. Pangalan nung si Mang Crispin, tawag ko Mang Crispin. May edad na yun Yung Chinese na yun, nagpo-programa sa radyo yun. Kaya lang, di ko maiintindihan. Di nyo rin maiintindihan. Chinese Pero kwento niya sa akin, sa amin ni Kauding, kinausap niya kami. Nakikinig daw siya sa mga programa namin. Marami daw nakikinig sa amin sa Binondo. Hindi lang namin alam. Minsan daw, yung mga sinasabi namin, yun ang pinag-uusapan doon. Alam nyo, dyan sa Umping, mayroong mga restaurant dyan nagkukwentuhan niya, parang kapihan din doon din nag-uusapan niya tungkol sa mga issue mga kaibigan. Ngayon, sabi niya, gusto niyang makabili ng programa doon sa istasyon namin. Kumari, samahan namin siya makausap yung may-ari. Namamahala nun yung si Mrs. Delia Rebueno, asawa ni Benny Rebueno, veteran commentator yan. Yan ang nagtayo ng maraming istasyon dito, baka kala ninyo. Si Benny Rebueno. Yung si Ate Delia Odreal Rebueno, yan, ang programa niya, tagabasa niya lang dati ng sulat, si Noli Di Castro, doon sa programa niya. Kasi yung programa niya, sarili nila yung istasyon yung programa niya, yung nagbabasa ng sulat, ang tagabasa, si Noli Di Castro. Ngayon, si Ate Del, pinakain pa kami nung inchik. Pagkatapos, pumunta na kami sa istasyon. Sabi ni Kauding sa akin, Percy, ikaw na magpakilala kay Macy's. Pinakilala ko na. Ay ko, ligayo. Ay ko, mama, gandang ang hapon. Ba't na dito? Hindi, may kasama ko ako Umupo kami. Sabi, ba't ano ba makipaglilingkod ko? Itong kasama ko, pinakilala ko. Gusto raw makabili ng programa. Anong programa? Sabi ni Mrs. Sumagot yung inchik, sabi niya, Chinese program. Sabi ni, ni Mrs. Adrian, Chinese? Hindi ako tumatanggap ng Chinese. Ayaw namin ng Chinese dito. Para napahiya na yung tao, kasi matindi yung salita ni Ayaw talaga sa Chinese. Pera yun isipin ninyo. Yun ang talaga maninindigan. Hindi masiba sa pera.
Kung ano yung paninindigan niya, hindi ko sinasabi, hindi ko nilalait yung Chinese. Ayaw eh. Talagang ayaw. Hindi katulad ng iba, ayaw sa Chinese, yung pera ng Chinese gusto. Di ba?